ang legal na konsepto at katuturan ng pagkamamamayan. Ang pagkamamamayan ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinakda ng batas. Ngunit hindi lahat ng naninirahan sa bansa ay mamamayan dahil may mga dayuhang nakatira na hindi kasapi rito. Ayon kay Murray Clark Havens, ang pagkamamamayan ay ugnayan ng isang individual sa kanyang estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado at kabilang siya bilang isang citizen. Siya ay pinagkalooban ng mga karapatan at inaasahang tutupad sa kanyang mga tungkulin. Ang Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas ay nagtatakda ng alituntunin at regulasyon sa pagkamamamayan ng bansa. Ito ay makikita sa Article 4, Section 1 to 5 ng ating Saligang Batas, ang pagkamamamayan ng isang Pilipino. Sa ilalim ng Article 4 ng Saligang Batas, Section 1, ang sumusunod ay ang mga mamamayan ng Pilipinas. Yaong mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng Saligang Batas na ito. Yaong ang ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas. Yaong mga isinilang bago sumapit ang January 17, 1973, na ang ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang. At yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Section 2, ang katutubong inianak ng mamamayan ay ang mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagkasilang na wala nang kinakailangang gampanan na anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanyang pagkamamamayang Pilipino. Section 3, ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinadhana ng batas. Section 4, mananatiling angkin ang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-aasawa ng dayuhan, maliban kung sa kanyang kagagawan o pagkukulang, siya ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. At Section 5, ang dalawahang katapatan ng pagkamamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Ang prinsipyo ng pagkamamamayan. Una ay ang jus sanguinis o right of blood. Ang pagkamamamayan ng isang tao ay batay sa dugong nananalaytay sa kanyang ugat. Ito ang prinsipyo na sinusunod sa Pilipinas. Halimbawa, kung ang isang dayuhang Tsino ay nanganak sa Pilipinas, ang pagkamamamayan ng kanyang anak ay Tsino din, katulad ng kanyang magulang kahit sa Pilipinas ito na ipanganak. Ikalawa ay ang jus soli o right of the soil. Ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa lugar kung saan siya isinilang. Ito ang prinsipyo na sinusunod sa bansang Amerika. Halimbawa, ang isang Pilipino na ipinanganak sa Estados Unidos ay magiging American citizen kahit Pilipino ang kanyang mga magulang dahil sa bansang Estados Unidos siya ipinanganak. Ayon sa Saligang Batas, maaaring matamo ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng naturalisasyon sa dalawang paraan, sa pamamagitan ng desisyon ng hukuman at pagpapatibay ng Kongreso ng isang batas na direktang nagagawad ng pagkamamamayan sa isang dayuhan. Ang pagkamamamayan ng isang tao ay maaaring mabago o mawala. Ito ay itinakda ng ating Saligang Batas. Ang mga dahilan upang matanggal ang pagkamamamayan ng isang Pilipino. Una ay naging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa. Ang panunumpa ng katapatan sa Saligang Batas ng ibang bansa. Tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. At nawala na ang bisa ng naturalisasyon. Paano may babalik ang pagka-Pilipino? Ang nawalang pagkamamamayan ay maaaring maibalik sa pamamagitan ng sumusunod na paraan. Una ay ang naturalisasyon, ang paraan ng pagtanggap ng bansa sa isang dayuhan. Ikalawa ay ang repatriation, ang tawag sa kusang pagbabalik ng isang tao sa kanyang pinanggalingang bansa pagkatapos na mabawi ang kanyang pagkamamamayan. Ikatlo ay ang aksyon sa Kongreso, ang pagtugon ng mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa aplikasyon para maging isang mamamayang Pilipino. At ang pagpapatawad ng gobyerno. Ang paraang ito ay kadalasan para sa mga sundalo na nagsilbi sa pamahalaan ngunit tumakas habang sila ay nasa tungkulin, lalo na sa panahon ng digmaan. Kaya nabawi ang pagkamamamayang Pilipino mula sa kanila.
Bilang bahagi ng isang lipunan ay may mga karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan na dapat gampanan. Malasakit at pagkamakakalikasan. Ang aktibong mamamayan ay may tunay na malasakit sa kapakanan ng kanyang komunidad at kalikasan. Pagkamakabansa. Ang pagiging makabansa ay nagpapakita ng pagmamalaki at pagmamalasakit sa bansa. Ang mga mamamayang ito ay aktibong sumusuporta sa mga inisyatiba at programang nakatuon sa pambansang kaunlaran. Responsibilidad at integridad. Ang isang aktibong mamamayan ay responsable sa kanilang mga aksyon at desisyon at may mataas na antas ng integridad sa kanilang pakikilahok sa mga gawaing pansibiko. Ang pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip. Ang kakayahang magsuri at mag-isip ng kritikal ay mahalaga sa pagtukoy ng mga solusyon sa mga isyu ng komunidad at sa pagsagawa ng makabuluhang desisyon. Pagkakaisa at kooperasyon. Ang aktibong mamamayan ay handang makipagtulungan at makiisa sa mga proyekto at programa. Nagpapakita ng pakikipagtulungan at pagbuo ng positibong ugnayan sa iba. Paggalang sa batas at alituntunin. Ang pagsunod sa mga umiiral na batas at alituntunin ay nagpapakita ng paggalang sa kaayusan ng lipunan at pagbuo ng maayos na pamamahala. At pagpapalaganap ng edukasyon at kamalayan. Ang isang aktibong mamamayan ay nagtataguyod ng edukasyon at kamalayan sa kanyang komunidad. Nag-oorganisa ng mga seminar, workshop at iba pang mga aktibidad na nagpapalawak ng kaalaman. Ang legal na konsepto at katuturan ng pagkamamamayan.